Nako, eto, nakakalungkot po na balita po, mga kabida, po. Ito kong si Attorney Nicholas Guzman po, ang lead defense counsel po, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, mga kabida, sa kanya hong crimes against humanity case po, dyan po sa International Criminal Court, aalis na po, mga kabida. Okay? At ito po ay bunso din, mga kabida, sa pag-alis ng kanyang associate counsel na si Dov Jacobs, matapos pong aprobahan po ito, mga kabida, ng International Criminal Court. Bakit kaya? Nabigla ho tayo dito, mga kabida, kasi habang papalapit na po ito hong pagdinig po, sa kaso ho ni Digong, mga kabida, dyan po sa ICC, ganito na po yung nangyari po, sa kanyang legal team. Okay? Meron daw papalit po, na bagong counsels, mga kabida, dito ho sa kaso po ni Digong, po. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ito hong breaking po, ng ABS-CBN, po, mga kabida. Lead Defense Counsel Nicholas Guzman has formally requested leave to withdraw from representing former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court or ICC, mga kabida. Guzman cited the end of his one-year engagement and Duterte's decision to reorganize his legal team ahead of the trial. So, decision pala, mga kabida ni Digong na i-reorganize po yung kanya hong legal team. Alright? Kaya siguro, at nagkataon din na natapos yung kontrata po, mga kabida, ganun na po yun ang nangyari po, mga kabida. Most probably, hindi po satisfied po, ang dating Pangulo doon ho sa naging performance po ng kanya hong legal team po, mga kabida, po. Kaya yun ang decision po ng dating Pangulo, po, In filing dated May 8, Guzman noted that his engagement terminated on 31 March 2026. He added that the defense team had met with Duterte and documented both Mr. Duterte's release of counsel from his representation and his desire to hire a replacement, mga kabida. Okay. Guzman confirmed that the incoming lawyer is ready, willing, and able to assume immediate representation and that his terms of engagement have been agreed. So, meron na pong bago po, mga kabida, na papalit ho dito kay Guzman, and most probably, meron ding assistant counsel din, nagdala itong bagong abogado po ni Digong dyan po sa ICC po, Although hindi binanggit po, mga kabida, yung pangalan po ng bagong abogado po ni Digong, bilang lead counsel po, mga kabida, sa kanya hong kasong crimes against humanity, po. Alright? He assured the chamber that the replacement counsel would be able to attend the status conference set on May 27, 2026. Okay? Invoking Regulation 78, paragraph 1 of the International Criminal Court's regulations of the court, Guzman respectfully requested leave to withdraw, stressing that the continuity and efficacy of Mr. Duterte's representation will remain assured. Through the replacement counsel, whom Guzman mentioned has a wealth of experience at the International Criminal Court and the existing defense team. Guzman also expressed gratitude to the incoming lawyer for his extremely grateful, supportive, and collegial approach and affirmed if granted leave, he would adhere to all relevant provisions of the Code of Professional Conduct concerning confidentiality and record keeping provided for in Article 8, 15, and 17. Guzman's request comes as Associate Counsel Dov Jacobs was allowed to also withdraw from Duterte's legal team. Ayan. So yan po, mga kabida, si Digong pala, ang nagdesisyon po, na i-reorganize po, mga kabida, yung kanya hong defense team. Okay? Siguro na kita po ni Digong, na tila wala hong improvement po, mga kabida, dun ho sa kanyang kaso, sa kanyang depensa, considering halos lahat po ng mga motions, mga kabida,
ng kanyang defense team ay ibinasura po, ano, mga kabida, dyan po sa International Criminal Court. Okay? Hindi ata satisfied po si Digong, ano, sa performance po ni Koopman po, mga kabida, at ng kanyang co-counsel, ano, na si Dov Jacobs, ano po, mga kabida. Kaya nag-decide po itong si Digong, siguro, most probably, with consultation po, ano, with Vice President Sara Duterte na nasa The Hague po ngayon, mga kabida, ano po, na mag-hire na lang po ng bagong abogado po, ano, mga kabida. Ito nakakalungkot po kasi in terms of familiarity po, ano, mga kabida, sa kaso ni Digong, familiar na po itong si Koopman, ano, mga kabida, considering right from the very beginning hanggang dito ho sa katapusan po ng kanyang engagement po, mga kabida, okay, sama-sama po sila ni Digong, ano, at ng kanyang associate counsel na si Dov Jacobs. Alright? Pero wala ho tayong magawa kung yun yung decision po, mga kabida, ni Digong. Okay? Kung siguro gustuhin po ni Koopman at ni Jacobs po, mga kabida, na magpapatuloy, pero since tapos na po rin yung kanyang kontrata po, mga kabida, kaya siguro ito din yung naging turning point po, ano, ni Duterte, na maghanap na lang po ng panibagong abogado po, ano, mga kabida, para idepensa po yung kaso ho ni Digong na crimes against humanity po, mga kabida, dyan po sa International Criminal Court, ano. So actually nakakalungkot po, sa totoo lang, kasi po habang palapit na po yung kanyang kaso po, ano, mga kabida, yung kanyang trial dyan po sa ICC, ganito na po yung nangyari po, ano? Okay? So, ang mangyayari po dito, mga kabida, since bago po yung abogado, ano? Of course, familiarity matters. Yun yung pinaka-importante po doon, ano, mga kabida. Dapat familiar po yung bagong abogado dito ho sa kaso po ni Digong, ano, mga kabida. So, another adjustment na naman po, ano? Gagawin po ng kanyang mga bagong abogado po, mga kabida, dito ho sa kanyang kaso, ano, mga kabida. Kasi kung maalala po ninyo, mga kabida, ito din yung mga puna, ano, mula sa mga supporters po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Ito hong mga palpak po, ano, ng mga motions ng defense team. Okay? Lahat po ay ibinasura po, mga kabida. Kung meron man pong pagkakataon po, ano, na nanalo po sila sa motion, pero ang mga motions posibleng nanalo po sila ay mga minor motions lang po, pero yung mga major motions po nila, mga kabida, like for example yung interim release, ano, mga kabida, wala dinisapprove po, mga kabida, ng International Criminal Court. Okay? Yung jurisdiction issue po, mga kabida, malinaw po, mga kabida, na wala hong jurisdiction po ang International Criminal Court. Okay? Ibinasura din, mga kabida, ano po. Okay? Kumbaga, ang comment po ng mga supporters po ni Digong, hindi ho maayos daw yung argumentong inilatag daw, ano, ng depensa, mga kabida, kaya hindi ho nakumbinsi ito hong International Criminal Court, particular na po yung pre-trial chamber 1 po, mga kabida, ano po. Alright? At maging ito hong appeals chamber. Kaya lahat po ay ibinasura po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Pero sa tingin ko po, ano, mga kabida, personal kong pananaw, ano, kahit siguro pinakamagaling na abogado po, ano, sa buong mundo, nahahawa ko dito sa kaso po ni Digong, ano, mahihirapan din. Bakit? Kasi may mga perception kasi, mga kabida, no, na ito hong International Criminal Court ay determinado talaga, no, na hindi ho pakawalan si Digong. Gusto ho nilang ituloy ito hong kaso po, ano, mga kabida, hanggang katapusan po, ano. Okay? In fact, ang impression nga gusto ko nilang i-convict si Digong, ano po. Kasi unang-una po si Digong po ay makukonsiderang high profile po ito, ano, mga kabida. Okay? At ito lang po yung kaso, mga kabida, na naging relevant itong International Criminal Court. Mantakin nyo, pinag-usapan po ito sa buong mundo. Ito hong kaso po ni Digong, ano po, mga kabida, unlike dun ho sa mga previous cases po ng ICC, ni tayo ho dito sa Pilipinas,
Hindi ho tayo aware, wala ho tayong alam po, ano, mga kabida, ano po. Sa kaso ho ni Digong, mga kabida, lahat po, kahit anong lahi po, mga kabida, ay pinag-usapan po ito, ano. So, it goes to show po, ano, na relevant ito kung ICC, lalong-lalo na po doon ho sa mga bansa, mga kabida, na naging signatories po, ano, dito ho sa Rome Statute. Okay, ito kasi yung kailangan po ng ICC, mga kabida, na maging relevant po sila, ano po. Para ho magpapatuloy po yung suporta po ng mga bansa, mga kabida, na pumirma doon ho sa Rome Statute po, ano. Okay? Pero yun nga ano, marami ding mga kritiko po, ano, laban ho dito sa International Criminal Court. At isa na po dito, mga kabida, ito kung Estados Unidos po, ano. In fact, yung presidente po ng Amerika po, ano, mga kabida, inakusahan po niya ito kung International Criminal Court na highly politicized na raw, ano, mga kabida. Okay? Dahil ho, nagpapadala daw sa politika, ginamit daw sa politika, para lang po, habulin ito kung mga bansa po na kaalyado po, ano, mga kabida, okay, ng Amerika, no? Kaya nga, ang ginawa po ng Amerika po, mga kabida, sinanction po nila ito hong International Criminal Court. Particular na po yung kanilang mga prosecutor at saka yung mga judges po, ano, mga kabida. Okay? Freeze yung kanilang mga assets, yung mga bank accounts, ano? Okay? Kaya yun ang nangyari po, ano, mga kabida. Okay? Pero dito, balik po tayo sa kaso po ni Digong, ano? I am very much certain and I believe, ano, na kakayanin po ito ng bagong abogado po, ano, mga kabida ni Digong. I believe na mas magaling ito, ano, kay Nicholas Guzman. Okay? Siyempre naman po, yung research at saka yung pamimili po, mga kabida, scouting, ano, ng pamilya Duterte, ano po. At of course, recommendations, hindi naman po ata siguro tatanggapin po, ano, ni Digong at ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, yung bagong abogado po kung wala kong magandang credentials po, ano, mga kabida. Di ba? So, very exciting po. Although nakakalungkot, ano, mga kabida, ito hong ganap dyan po sa ICC, ano. Unang-una po, yung pagkawala po ng mga abogado po ni Digong, at the same time, mga kabida, yung exciting po, ano, na palapit na po itong pagdinig, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida, dyan po sa International Criminal Court, ano. Sana, sa bagong defense team, mga kabida, may pagtanggol po nila itong si Digong, ano, mga kabida, ng maayos at mabuti po, ano, mga kabida, ano po. Para sa inyong opinion at pananaw dito ho sa pag-withdraw ng defense team po ni Digong, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.